As you know, that whenever I stand here in front, I don't want to waste my time. So your time as well, I don't want to waste. Now, we've been together for a long time, and whenever I stand up here, clean, okay? I don't want you to be spectators. I don't want you to be just audience. I want you to be active. So, keep yourself awake and get your mind active. Now, I want to start by reading a certain scripture, right? Martina, can you just please flash it on the screen? Let's go to the Gospel of Matthew, chapter 25. Gospel of Matthew. Okay, Matthew 25, starting from verse 14. Here we are. We're going to be reading and follow me. Sometimes I'm going to ask you to repeat after me. And when I say repeat after me, I just want you to really, speak that out as well. So here it is from verse 14. For the kingdom of heaven. Now we're going to be talking about the kingdom of heaven. A lot of people are not aware of what is the kingdom of heaven. What is the kingdom of heaven? As a matter of fact, for you to know about the kingdom of heaven, it's about actually the coming 1,000 years. In the coming 1,000 years, that's what you call millennium, the Lord is going to come down, all right, and He will reign. But of course, I just want you to know, before He comes down, there will be first meeting in the air, which is called Judgment Seat of Christ. Ayan, naintindihan niyo ba ako? So, bago mag 1,000 years, darating ang Panginoon sa gitna ng air, kalangitan, at magkakaroon ng tinatawag na Bema Judgment. Ang Bema Judgment is judgment beginning in the house of God. Tayo yung i-judge. Yan, sa prepare kayo lahat. I-judge tayo, hindi patungkol sa whether saved ka or not saved. No. Yung iba hindi clear dito. Today, ngayon pa lamang, alam mo na kung saved ka o hindi. Kaya ka nga nandito kasi alam mo saved ka na. You know what? I like the people who clap their hands because, as I said, once you get something good to you, give appreciation by putting your hands together. Yes. So, ligtas ka na. Are you saved now? Yes. Na-save ka kasi naintindihan mo na ang Diyos ang nagbayad ng iyong kasalanan. Na hindi mo kaya. So, na-save ka na. Now, akala ng iba, pag save na, pupunta na kagad sa langit. Huwag kayong padadala sa pagiging elementary ng maraming panahon na kung saan para kang bibigyan ng lollipop, magpakabay ka, bigyan kita ng lollipop. Which means to say, magpakabay ka, bibigyan kita ng bahay sa langit. Hindi ganon. Napakababaw naman. Hindi ganon ang Diyos natin. Yes. Hindi ultimate mo ay magkaroon ka lang ng bahay. Ang babaw! Yes. O yan. Pakisabi mo sa katabi mo, just a minute. Napakababaw ng kalaliman mo. Naintindihan niyo na? Yes. Alright. Now, since saved ka na, meron ka pang aabatan. Ano yung aabatan mo? Darating ang Panginoon, hahatulan niya ang kanyang mga mananampalataya. Magtatanong ka, bakit? Bakit pa hahatulan? Kasi, hahatulan ka ayon sa pagkatapos mong naligtas, ano ang ginawa mo? Kaya yung mga iba nagsasabi na, ligtas na ako kahit ano gawin ko. Huwag ka maging mangmang. Sa Christ live within me dito, hindi uso ang mga bobo. I'm sorry, ang mangmang. Palakpakan nyo. Ayun, yung pumalakpak, uso sa kanya. Yung pumalakpak, hindi uso talaga. Palakpak ka. Dito sa claim, hindi uso mga mangmang. Right? Kaya naiisip kayo. Hindi kayo sasabihan dito ng, do it, don't do it. Walang ganon. Ginagawa lang yan sa mga taong walang isip. Yes.
Dito, kailangan maliwanagan ng isip mo at mag-isip ka pagkatapos ka naliwanagan. So, wala ditong papatay-patay. Kailangan gising ka. Alright? Huwag kang maghihintay ng, bawal ba to? Bakit? Wala kang isip? Kailangan hintayin pa ng paso mo para sabihin sa'yo, bawal to? Kaya kung kayo pinapaliwanagan, para marunong ka na mag-isip. Sa Christ liveth in me, nag-iisip. Sino nag-iisip dito? Magsabi ng amen. Look, pag tutulog-tulog yung katabi mo, sikuin mo. Sabihin mo, ako ang nagsabi. Alright. Now, so ang kingdom of heaven, meron mo ng judge at i-judge sa atin, anong ginawa mo matapos ka naligtas? Kung patulog-tulog ka dyan, ha ha ha. Kung nagsisipag ka ngayon, wow, excited kang hintayin ang sasabihin sa iyo ng Panginoon. So, sa judgment seat of Christ is more of rewarding or compensating according to the deeds of your body. Ano ginawa mo nung ikaw nasa katawan? Deeds of the body. Ano ginawa mo po ikaw nasa katawan? Wala po. Wala pala eh. Sayang lang yung katawan mo. Hindi dapat, wala ka ng katawan. Kaya pag may katawan ka, may magagawa ka pa. Pakihipo mo nga kung may katawan ka pa. Napakisabi mo sa akin, may magagawa ka ba? Good. May magagawa ka pa. Lagi kong sinasabi, once namatay ka na, aalis ka sa katawan mo, at yung recording ng iyong deeds of the body, wala na. So pupunta na ang mga patay sa tinatawag na temporary abode of the dead. Pansamantalang, pansamantala. Lugar. Now, pagkatapos, pupunta doon sa mid-air, bibigyan ng glorified body, tayo ay bibigyan ngayon ng hatol. Anong ginawa mo nung ikaw may katawan pa? Hahatulan ka ng Panginoon kung ikaw ay lapat, qualified. Tandaan yung sinasabi ko. Lapat o qualified na maghari, maging king kasama niya. Dito, sa 1,000 years, na kanyang paghaharian. So, ang hahanapin niya ay sino maghahari kasama niya. Sino nakakaintindi? Kaya ngayon, dapat alam mo na maghari ngayon. Medyo mahina ang pagkakaintindi kasi wala silang alam sa panoramic view natin. Yung mga may alam sa panoramic view, yun ang nakakaintindi. Andiyan dyan lang sa likod. 1992 pa natin ginawa yan. Ang Christ liveth in me, nakagawa ng ganong malaking panoramic view. 1992 pa! Ibig sabihin, more than 34 years na. Nagawa na yun. At yun na yung nakita natin. Ito po isang pundasyon na wala akong binago. Malinaw na malinaw kung paano mangyayari ang judgment seat of Christ bago pumunta sa 1,000 years. Kaya maliwanag po tayo sa pagpapaliwanag. Kaya, kung kayo po nabubuhay ngayon, anumang oras tayong kunin ng Panginoon, dapat handa kang humarap sa sinasabing maker. Na yung maker mo, hindi yung pupunta ka sa langit, hindi. O punta sa hell, hindi. Haharap ka upang bigyan ka ng reward. Kung ikaw ay natagpo ang isang mahusay na lingkod at marunong maghari na sa buhay mo ngayon, bibigyan ka ng crown. At there are many crowns. Crown of righteousness. Crown of joy. Right? Okay, crown of glory. Tapos bibigyan kayo ng mga paghaharian. So meaning to say, that kind of judgment is about whether you are qualified to reign. R-E-I-G-N. Maghari. Kung hindi ka marunong maghari ngayon, paano ka maghahari sa susunod? Pakinggan nyo ngayon, ang babasahin natin. Meron na kayong outline thinking ngayon. As we go travel now, sa ating pagbabasa, maintindihan mo. So, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. Move on, please.
All right. And unto one, he gave 5 talents. So understand, 5 talents. All right. To another, 2, and to another, 1. So 5, 2, 1. Everybody say 5, 2, 1. Everyone again say 5, 2, 1. All right. Now, that's something. Remember that 5, 2, 1. You may say parable of the talent, parable of 5, 2, 1. Then let's see. So here, to every man, according to his several ability, and straightway took his journey. So nag-iwan siya. And then umalis na yung master. Parang sa Lord Jesus Christ, umalis na, nagbigay sa inyo ng mga something na 5, 2, 1. So nandito tayo ngayon, at yung master natin umalis, babalik din. Naintindihan? Very good. Now, move on. Let me ask you, mas maganda ba Tagalog o English? Mas maganda English, no? Sabi ko na nga ba, mas maganda eh. Pili ko ba kayo? Hindi, no? Ako din nasunod. Yun ang ibig ko sabihin. Basta makinig tayo. Then he that had received the 5, siyang nakatanggap ng 5 talents, let's see what happened. Then he that received 5 talents went and traded with the same. So nakipag-trading. Pag sinabing trading, nilagay niya to sa isang business. Oh. So, you know what? What is business? Business means trading means negotiation. Oh, meron ako nito. Anong meron ka? Oh, sige. Tapos meron ako nito. Dapat ganon. Kung ano meron ka, tinitrade mo. Kung ano meron siya, kinukuha mo. Pag hindi ka marunong ng trading, you will never increase whatever you have. So, dapat, ikaw ay nakikitrade. Now, physically, may trading tayo. Alright? Business, exchange. So, parang physical lang alam natin. Pero actually, this one is real as well. Sa spiritual things, dapat may trading kayo. Ano alam mo? Ano alam ko? Let's go together. Fellowship together. Let's move on so we can, more expansion. Kaya may trading. Naintindihan nyo ba? Yes. Ngayon, una, bago ka matuto sa trading, alam mo kung anong meron ka. Kung ang Pilipinas, merong zinc, merong tinatawag na mga agriculture. So, mas mayaman tayo. Maghanap tayo na wala natin, iti-trade in natin. O, marami kami nito, and then I want you to trade it with what we want kasi wala kami yan. So, magsacycle lang iyong economy. Ngayon, pag hindi ka marunong mag-trading ng iyong mga resources, sino nakakaintindi? So, wala kang iti-trade kasi una, wala kang alam. So, sa isang bansa, dapat alamin niya kung ano marami sa kanyang resources. Dapat niya i-discover muna kung ano meron siya. Ano Pilipinas? Marami tayong resources. Dapat mayaman tayo. Pero ayoko na pumunta doon. Medyo disappointing. The point is, ikaw bilang isang nilalang, alamin mo kung sino ka. Yes! So the first thing, in order for you to trade, know who you are. Now, if up to this time of your life, hindi mo kilala kung sino ka, ano iti-trade mo? Kaya madalas, ang sasabihin mo, wala akong alam eh. O, diba? Bakit? Hindi mo alam kung anong meron ka. Alam nyo ba, pinauso ng reliyon na lagi kang maliit. Sino nakaka-relate? Pinauso ng reliyon na madumi ka. Isa kang makasalanan. Totoo yun, pero bakit mo naman laging yun ang papakita sa tao? Hindi mo ba ipakita din kung paano kang maganda sa harap ng mata ng Diyos? Hindi ba napitpit na ang isip mo na kasasabi ng isa kang madumi? Oo naman, pero pinalinis ako ng Panginoon. Madalas sinasabi mo, wala akong kakayanan. Hanggang ngayon, wala kang kaya? Hindi ako worthy. Hindi ako karapat-dapat. Hanggang ngayon, hindi ka karapat-dapat. Taas ang kamay hanggang ngayon, hindi pa karapat-dapat. Buti na lang sa Christ live it in me, walang ganun. Sa iba, marami pa.
Mga kapatid, kung ang tingin mo sa sarili mo ay wala ka pa rin, you amount to nothing. Ano ginawa ng Panginoon sa iyo? Wala pa rin. Ama naman, pakinggan niyo yung prodigal son. Pumasok siya doon muli sa ama. Thinking niya wala na siyang worth, wala na siyang, amount. And handa na lang siya maging isang servant. So, nilagay niya sa sarili niya na wala akong karapatan. Wala na akong karapatan. Hindi na ako karapat dapat na maging isang anak. Mga kapatid, marami mga tao ganyan pa rin ang isip. Nasa Panginoon, pero ang isip nila, wala akong karapatan. Ako isa lamang maduming tao, makasalanan, kaya lahat ng gagawin ko, hingi na ako ng habag. Ano ba naman yan? Ilan taong ka ng Kristiyano? Ilan taong kayong Kristiyano? Pag ganyan pa rin isip nyo, natuto ba kayo? Ay, naku naman. Bakit tumahimik sila? Kung hanggang ngayon, ang feel mo hindi ka worthy, walang darating sa iyo. Walang darating sa iyo. Walang darating sa iyo. Mga kapatid, nagpakababa yung anak. Pero ang sabi ng ama, hindi ka pwede maging mababa. Isa kang anak. Yes! Ang sigaw ng ama, do not feel unworthy. Amen. Ang feeling pa rin ng anak, unworthy ako. You are not unworthy. You are worthy. Sabi kagad, bigyan ng robe yan. Sino nakakadama? Bigyan ng robe yan. Sino nagsabing bigyan ng robe yan? Sino handa magkaroon ng robe? Handa ka na? Handa ka rito, sister. Handa na magbigay ng robe, Coach Russell. Handa ka na maging isang hari? Yung mga tao na handa na, dito sa baba ng mundo, kailangan, huwag kang titingin na, pababa ka. Ang nagpapababa lang sa iyo, yung batas noon. Sabi ng batas, makasalanan ka. Pero nung tinanggap mo na ang dugo ni Kristo, lumagpas ka na sa batas. So, ang batas, hindi ka na kaya sabihan na makasalanan ka. Bagaman nagkakasala ka, pero hindi ka na yung pinatawag na isang makasalanang malayo sa Diyos. Sapagkat nakabalik ka na sa Diyos. Yung tinanggap mo ang Panginoon. Ngayon, nagkakasala ka man, pero hindi ka na nagkakasala sa harapan ng batas. Nagkakasala ka sa harapan ng Panginoon Jesus at meron siyang undealing. Doon sa judgment seat of Christ, sa lahat na hindi marunong mag-deal, doon ka sisingilin ng Panginoong Jesus. Pero sa mga handa ng maghari, maghari ka. Ano sabi? Ano sabi? Hindi ka naniniwala, anak, bigyan ng robe to! Para maintindihan, anak, dagdagan mo, bigyan ng singsing! Sino handa magkaroon ng singsing pa? Coach Beth, sino gusto mo? Halika rito, singsing para sa iyo, tanda ng isang. Kaya mo maghari? Maghahari ka ngayon dito sa ibabaw ng mundo. Hindi ka tinawag para maging isang alipin. Isa kang hari. Alright? Mga kapatid, now let's see. These 5 talents, kailangan, alam mo meron ka. So the first thing you need to do is to discover who you are. Pag nalaman mo kung sino ka, malalaman mo kung anong meron ka. So unless hindi mo alam kung sino ka, hindi mo malalaman kung sino ka. Kaya ang ginagawa ng kaaway ay takpan ang pagiging kaalaman mo kung sino ka. Alam niyo lang ang pagkapanalo ng kaaway, as much as possible, hindi mo makilala kung sino ka. So lalagyan ka ng maraming mga sitwasyon sa buhay mo para hindi mo makilala kung sino ka. At habang hindi mo nakikilala kung sino ka, madideprive ka ng lahat ng pwede mong angkinin. So ngayon, wag kayong papayag. Isigaw mo nga, hindi ako papayag. Mula ngayon, sabihin mo, mula ngayon, bukas ang aking mata at makikita ko ng maliwanag kung sino ako sa harap ng Diyos. Now, alright.
So, and traded with the same and made them other 5 talents. Wow. Next. And likewise, he that had received 2, yung dalawa, yung isang nakatanggap ng dalawa, he also gave another or other 2. Magagaling tong dalawang ito. Meaning to say, itong 5 talents and 2 talents, by the number, akala nyo mas maraming 5 at saka yung 2. Actually, whether you receive 2, 3, 5, 10, ang totoo is, kung kaya mong i-trade in. Kaya alam nyo, ang mga business people, mataas ang tingin ko sa kanila. In the physical, yes. Pero I will be much more giving high regard sa mga tao sa buhay na nakikilala nila kung sino sila at marunong sila mag-trade ng kanilang tinanggap. So, kilalanin mo sarili mo. And then, ipasok mo sarili mo sa gawain ng Panginoon. Doon mo iti-trade in. Mga kapatid, yung mga tao walang alam gawin sa loob ng church at dito lang umaaten at nagpapainit ng kanilang mga silya, wag naman sana kayo masaktan, pero sana naman mainitan kayo. Mga kapatid, kung nandito lang kayo every Sunday, hindi nyo pa natitrade in kung anong meron ka. So, huwag mo hintayin na mawala ang iyong katawan. Pagharap mo sa Panginoon, ano ang sasabihin ni Lord? Yun ang gusto ko handaan ninyo. But anyway, kaya messages ko ay para sa atin ngayon. Move on. But he that had received 1, itong isang iba-ibang ginawa. Tumanggap ng isa, naghukay, at saka tinago lang. Itong representation, itong isang ito, representation to ng maraming tao sa loob ng church. Yung walang ginagawa. Yung akala nila ang mga gagawa lang sa loob ng church ay yung mga leaders. Hayaan mo na sila. Tayo dito, sa trabaho na lang natin, sa pamilya natin, ubusin nila ang buhay nila. So wala silang trade in. Nagkaroon sila ng trading sa physical, pero sa spiritual, wala silang kabagay na connection. Sana man lang, mag-share kayo ng inyong buhay, maging part kayo ng welcome ministry, maging part kayo ng music ministry. Alright. Sa music ministry nga pala, nasabihan ako ng ating visitor, si Brother Paul, na magkaroon ng, kasi tinanong niya ako, ilan ang set ng music nyo? Isa lang. Sabi niya, dapat meron. So mga kapatid, at in the hearing of Brother Edwin, magkaroon tayo ng second set ng music para meron din another set. So I heard that, and I'm gonna say that before you. So Brother Edwin, let us put another second set of music ministry para din may dalawa. Alright? And who knows, magsi-second service na parami na tayo. Alam niyo ba, whenever I stand up here, ang tingin ko dito, marami. Yun, may nakarinig. At kung naniniwala tayo na marami na tayo, prepare na tayo ahead of time, meron ng second set. Kaya ngayon, sabi ko nga, sino man na gusto maging part sa trading ng kanyang, nakita, maging part kayo, maraming kailangan dito sa church. Halos kaunti lang ang nag-work. Pero, palagay ko, nagigising na kayo. Ang nagising na, pumalakpak sa Panginoon. Parang mahina. Okay. Sino na willing maging part dito? Taas na lang kamay. Wala pa kayong pupuntahan. Willing na kayo maging part. Alright. Thank God. Kung sakasakali sa mga music at ma-open up, sino willing sa music? Taas nga ang kamay. Wala. Walang boses mga nandito. Elise, lumaki ka kagad, hintayin kita. Pakakantay na kagad kita. Buti pa itong sanggol na ito, ang ingay nito pag kami kumakain sa kung saan-saan. Maingay, kumakanta na kagad. Well, good news yan. Alam ko meron naman. Now, move on. So may nagtago. After a long time, the Lord of those servants cometh. So dumating, ayan na. This is actually symbolizing about the coming of the Lord. And there will be a reckoning. Reckoning. So, alright, yan, reconnect with them. Magre-reckoning. Magsisiyasat na. At magbibigyan na ng acknowledgement. Let's move on. And so he that had received 5 talents
Remember yung 5 talents, nakakuha ng 5 talents sa kanyang trading? This one came and brought other 5 talents. 5, traded, received, increased 5. Now, he said, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. Then what did the Lord say? Ano response? Ito na ngayon. Intayin niyo yung kung ano sasabihin ni Lord pagdating sa judgment seat of Christ. Ano pa yung sasabihin niya sa iyo? And then this is what it says. His Lord said unto him, well done. Mga kapatid, ito ang pangarapin ng inyong buhay. Bagamat sanction ni Lord, mangarap kayo na magkaroon ng bahay, magkaroon kayo ng sasakyan, I'd like you to have that. Wala akong standing opposed doon. I advocate that. However, the ultimate desire that you must have in your heart is to be told, masabihan kayo, that when the Lord comes, alright, ito ang sabihin ng Panginoon sa inyo, ito ang pangarapin nyo. Pag umarap ka, andyan ang Panginoon, tinawag pangalan mo, Rene Morfe. At sasabihin sa iyo, well done. You good and faithful servant. Yun ang maganda. Faithful servant. Pag sinabi, Nenita Magno, you good and faithful servant. You have been faithful over a few. Underline mo, underscore mo, few. Itong mga nangyayari sa buhay natin, few pa lang yan, few. Akala nyo marami na, no? Few yan. But you have been faithful with what you have, a few things. Sa buhay mo, meron kang family. Bagamat may family ka, faithful ka sa Panginoon. Bagamat may business ka, faithful ka pa rin sa Panginoon. May situation ka, faithful ka pa rin sa Panginoon. Nung wala kang trabaho, faithful ka. Nung nagkatrabaho ka, hindi ka na nakikita. Nung wala kang pera, mas hindi ang iyong imagination. Kung saan may pagtitipon, naroon ka. Nung nagkapera ka na, ang hirap mo ng hagilapin. Alam mo, naintindihan kita. Hindi lang kita maunawaan. Nakikinig ba kayo? Amen. Hindi ba maraming tao sa buhay niyo yung mahirap maunawaan? Kapag humingi, binigay, tapos nawawala. Sa church, ang daming humingi, tapos nawawala. So, hindi mo alam kung dapat mo talagang ibigay yung gusto nila, kasi baka mawala. Pero, alam niyo sa puso ko, kung ano man ang gusto niyo, ibibigay. Nasa inyo na yon kung makapit ang hawak niyo sa Panginoon o maluwag. It's up to your own decision. However, sabi niya, sinabi ng Panginoon, you have been faithful over a few things. Ano sabi ni Lord? Ito yung response. Wow, pakinggan nyo. Now, I will make you, pakisigaw nga, ano daw? Ay, nako, pakilakasan. Ano daw? Parang hindi kayo excited. One more time. Ano daw? Ruler! Yung mas malakas pa doon. Ano daw? Ruler! Pwede bang itaas yung pa ng isang note? 1, 2, 3. Alam niyo, yan ang hindi sikat sa buhay natin. Ang isang isipan ng isang parang talunan, walang isip ng rulership. Pero ang Diyos, ang laki ng isip niya, ruler! Nagpapakaliit ka, pero isip ng Diyos sa'yo, ruler ka. Pero ikaw lagi kang, wala akong magagawa. Wala akong kayanan. Wala akong pinag-aralan.
Hindi ako marunong magsalita, hindi ako leader. Marami kang alam sa mga bagay na mali sa'yo. Pinapapanalo mo ang kaaway habang hindi mo kilala kung sino ka. At pinapayagan mo naman ang kaaway na hindi mo malaman kung sino ka. Nagsisisigaw na ang pastor mo dito para makilala mo sarili mo, pero nananatili kang bingi. Kasi hindi mo natatanggap at hindi naliliwanagan ang isip mo. Mga kapatid, ang mga naliliwanagan na ikaw ay isang tinatayong ruler ng Diyos, magsalita ng malakas ng amen. I love it, I love it. Yun ang mga gusto kong feeling, yung talagang may energy. Ipakita mo may energy ka. Alright? Ang energy dapat, pinakikita mo pag nagsasang-ayon ka sa Panginoon. Yung sumasabi ka ng amen. Pero alam nyo, kadalasan, ang energy lumalabas, pag galit ka lang sa asawa mo. Bagay, may role yung asawa mo, palabas yan ang energy mo. Lumalabas ang galit mo, lumalabas ang energy mo. So meaning to say, ang galit mo lang, nagpapalabas yung energy mo. Dapat, yung energy mo, ginagamit mo pag ikaw ay nakikisang-ayon sa Panginoon. So ano ang gusto ng Panginoon? I will make thee ay, mahina. I will make thee mahina. Pakinggan nyo, itong lugar na ito, ginawa to para marunong sumigaw ang mga tao. Pag hindi ka marunong sumigaw dito, alam nyo, kinakapitan ka ng kaaway. Saka kinakapitan, sa isip mo. Ayaw mo sumigaw ng ruler. Ruler. Parang kang sosyal. Pero pag galit ka, wala kang sosyal. Dito sa loob ng tahanan ng Diyos tayo na, no? Pinapayagan ka sumigaw. You know what? Sumigaw ka ng amen, mas natutuwa ko. Yung tahimik ka, mas delikado yan. One more time. Ano daw ang sabi ng Lord? Ano daw ginagawa niya? I will make thee ruler! Pakilakasan mo yun. Ruler! Alam niyo, ang sarap niyong kausap ngayon. Yan ang gusto ko, yung pumapasok. Kasi alam niyo ba, kaya kailangan sumigaw ka, yung mga sales mo, kailangan matanggap nila yung sinasabi mo. Alam mo, mga bingi na, yung sarili mong sales, bingi sa'yo. Kaya kailangan, yung energy pumapasok. Alright? May lumalabas, may pinapapasok kasi yung mga sales mo, masyado na na-kondisyon ng sanlibutan. Na-kondisyon ka na ikaw ay isang ordinaryong tao. Na-kondisyon ka na ikaw ay isang mamamayang maliit. Alam niyo ba, every time na kayo nakikinig, every Sunday, pinalalaki kayo ng Panginoon sapagkat ayaw ng Diyos na maging maliit kayo. Sumigaw kayo na amen. Ano ba? Matagal nang ginagawa yan, maski noong unang panahon pa lamang. Ano sabi ng mga Israelite? Nung sila nag-spy, nung nag-spy sila sa Canaanites, bumalik sila. Ano sabi nila? We are only grasshoppers! O ayaw sumigaw na kayo ruler, sige sabihin nyo, kami mga alipin! O ayaw pala. Hindi ko alam talaga sa inyo kung ano gusto ninyo. O sabihin nyo, kami mga uod! Kami mga tipaklong! Kaya nga masarap sumigaw, I am a ruler. Amen! Underline nyo, I will make thee ruler. Sino nagsabi nun? Lord! I will make thee ruler. Sino nagsabi nun? Lord! Kaya tanggapin mo, I am a ruler! Sabay-sabay. 1, 2, 3. I am a ruler! You know what? Huwag mo sabihin na dahil mahirap ako, hindi ako ruler. Wag. Wag ganon. Wag ganon. Paniwalaan mo muna ang salita ng Diyos, then aayon ang iyong buhay. Ang isang matalino, hindi naghihintay na magkaroon ng corona at ruler, o kaya presidente, saka mo lang sasabing ruler ka. Isang maling tao na nilagay, alright, ng sanlibutan sa isip mo. Mali, baliktad tayo eh. Naghihintay tayo na magaganap sa physical, saka mo lang ilalagay. Mali, ang gamit ng iyong spirit, mag-create ka.
Magkikreate ka. Sino nakakaintindi? Magkikreate ka. Saka mo ngayon, ilalabas sa physical. Ang mga tamad, naghihintay na may mangyari sa labas, saka maglalagay sa loob. Sino mga yon? Tamad. Sa Christ liveth in me, walang. Yung mga hindi nagsalita, sila yung mga tamad. Kasi tamad baski mga magsalita. Ulitin ko. Sa claim, walang. I will make thee. Sino ruler? Sino ruler dito? Sino ruler dito? Sister Leng, ruler ka ba? Oh, you have to come here. Come on. And I will give you the scepter. Remember that? Remember. Sino ang mga ruler? Sila yung marunong magsalita at nagaganap. Diba? As the king says, so be it. Alam niyo ba, sa ibabaw ng mundo, hindi ka dinala ng Panginoon ditong talunan. Imagine mo, dadaling ka nila ditong talunan, ano ka, sundalong dinala na walang, sa field na wala man ng baril? Kung ang mga gobyerno hindi magpapadala ng sundalo walang baril, ang Diyos, padadala ka dito na wala kang kaalam-alam na panalo? Meron kang kapanalunan, nasa iyo lahat. Hindi mo lang alam. Kaya yung mga hindi nakakaalam, madalas na sasabihin, alam mo, ang hirap ng buhay dito sa buhay, sa ibaba ng mundo. Ano ka? Pinadala ka ng Diyos na wala kang gear? Meron. At alam nyo ba yung gear nyo? Yung spirit nyo, pwede yan mag-imagine. At hindi dapat siya nadidiktahan ng nasa labas. Kung ikaw ay isang ruler, kaya mong mag-imagine even against all odds na nasa labas ng buhay mo. At ipapanalo mo yun. Kung ano ang nasa loob ng iyong paniniwala na ini-imagine mo, yun ang totoong magaganap. Kaya mo yan, Sister Leng? Hold the scepter and be a ruler. Yes. Alright. Now, move on. And I will, sabi niya, just a minute, one more time, balik. Over many things. Sabi niya, I will make the ruler over many things. Underline the word many. Kanina, few. Ngayon, kaya nga, mga kapatid, huwag kayong maniniwala na pag namatay na daw ang tao, wala nang gagawin. Minsan nagtataka ako sa mga pagtuturo na tanggap na ng tanggap yung mga walang alam. Sa Christ liveth in me, hindi. Nag-aaral tayo. Dito ang linaw eh. Pero sabi ng ilan, pag ikaw namatay, wala ka nang gagawin, kundi kakanta ka na lang. Ha? Mag-isip-isip ka naman. Tinrabaho ko ni Lord ng gusto para ka walang gawin. Saan mo nakuha yun? Sige nga, saan mo nakuha yun? Tanong ko lang, gusto niyo wala na kayong gagawin? No. Ay, nako, parang hindi malinaw ang isip ng mga ito. Sino gusto walang gagawin? O, buti na lang, hindi nyo rin alam sagot, no? Huwag kayong mamotivate na wala kayong gagawin. Hindi ka na ng Diyos natin. Mag-isip-isip naman. Huwag yung dictated lang kayo na nakalipas. Tanggap lang ng tanggap. Bakit? Mas matalino ba sila? Oh, hindi nga tinatanggap. Di mag-aaral tayo. Mag-isip-isip. Ginawa ni Lord ang lahat-lahat. Tapos para wala ka lang gagawin. Nakalagay yun. Ako ba nagsalita nun? Eh di lalo na sa eternity. So kung kayo ay motivated na walang gagawin, ang mga walang ginagawa, namamatay. So ang patay lang ang walang ginagawa.
So, sino gusto ang walang gagawin? Yung mga buhay, maraming ginagawa yan. Yes. Kaya nga, He is the God of the living. Amen. Alright, huwag kayong iiwas sa gagawin. Kaya lang ayaw niyong gumawa kasi lagi niyong naiisip, hindi niyo kaya! Mahirap! Nakatingin ba kayo? Alright. Kung ikaw lahat kaya mo, pasulong ka o paatras? Ulitin ko. Kung lahat sa isip mo kaya mo, titigil ka ba? Eh bakit wala kang gagawin? Tataka talaga ako. Hindi ako nagsasabing marunong, kundi nag-iisip lang ako. At hindi ako takot mag-isip. So ngayon, mga kapatid, sino na ang naliliwanagan? Sabi ko sa inyo dito, hindi ako nagsasalita ng don'ts and do's, kailangan mag-isip-isip kayo. So ngayon, may ginagawa ka, konti pa lang yun. Pag naging okay ka sa harapan ng Diyos, dadagdagan ni Lord. Kasi magaling ka with few things, I will put you in charge. Then, ano pa ang pinakamasarap na reward niya? Sabi ng Lord, come, enter. Pinapapasok ka niya sa kanyang joy. Remember, the joy of the Lord is my friend. Saan kanya pinapapasok? And what is the joy of the Lord? Doon sa paghahari sa kanya, wala kang mararanasang kahinaan. You will always be, I am strong. Everybody say, I am strong. Why? Because the joy of the Lord is mine. But anyway, as you can see, yung pala mangyayari pag na-meet ko si Lord. Handa na ba ako ngayon? Oh. Nagrurulo ba kayo? Hindi eh. Madalas talunan. Tapos hindi ko alam ang gagawin. Kaya nga kayo nandito sa Christ Live Within Me para makita nyo ang buhay. Amen. Hindi para palipasin lang ang araw ng buhay mo at magtiis lagi para sa ganon, pagdating naman ng patay ka na, pupunta ka doon sa bahay mo daw at meron ka ba doon, wala ka nang gagawin. Napakalit! Sino nag-iisip? Sino nag-iisip? Kung yan ay totoo, gusto niyo patay na kayo ngayon para makapunta na kayo? Ayaw niyo rin. Kita mo, hindi kayo naniniwala masyado. Kasi kung totoo yun, dapat muna na kayo. Hindi talaga convinced. Hindi talaga convinced, no? Alam niyo kung bakit? Alamin niyo muna bakit ka nabubuhay dito at gawin the most out of it. At yun ang mapapaligayan niyo ang Panginoon. Yes. May takda lang tayo ng panahon kasi may kasuotan tayong katawan. Nakikinig ba kayo? Yes. Pero ang totoo ay yung spirit. Ikaw ay spirit, hindi ka katawan. Sino nakakaintindi? Good. Kailan ka pa nasa spirit? Kailan ka pa nasa spirit? You were chosen before the foundation of the earth. Wow. Meaning, wala pang universe. Wala pang kalikaan, pero nasa loob na tayo ng isip ng Panginoon. Kung ikaw pinili, nag-e-exist ka na. Parang ayaw maniwala. Gusto nyo, kailangan alam nyo, doon sa panahon na ikaw nag-e-exist, you are well aware na kagad. You were aware. Kumbaga, may alam ka na. At alam mo, sa panahon na yon, you were already made in the image and likeness of God, in the Spirit. Hallelujah. Woo. It means, nung nasa Spirit ka, lahat ng senses mo ay nangyayari sa Spirit. Mga kapatid, liwanagin ko maigi. Ang Spirit mo ay may senses.
What do you mean by senses, Pastor? Ang senses, siya yung naglilink para you can engage. Para maging parte ka ng isang umiinot. So, kung para ka maging parte, meron kang senses doon sa iniinugan mo. Kung paano nilagyan tayo ng katawan, so nilagyan tayo ng senses para maramdaman natin ang mga bagay sa paligid. Pag naramdaman mo, yan ay dahil may senses ka. Kaya ka nilagyan ng senses para engage ka. Engage ka. Meaning to say, alright, binigyan ng katawan, nadulas ka, nadapa ka, nasaktan ka. Engage ka sa physical. Dumampot ka ng isang bagay, makinis, naramdaman mo, engage ka, alam mo, smooth. Kumain ka ng maasim, matamis, naramdaman mo, engage ka. Kasi may katawan ka. So, ang connection ay senses. Sino nakakaunawa? So, sa spirit, aware ka dahil senses mo ay awake. Kaya lang, nung ikaw ay nilagyan ng katawan, dadagdagan din naman ng senses. At nung nagkaroon ka ng senses sa katawan, natakpan ang senses mo sa spirit. At mula na nagkaroon ka ng katawan, ang ginagamit mo na lang senses ay senses ng physical. Nakakakita sa mata, narinig. Tapos, lahat ng mga senses na yon may information. At doon ka bumabase para magtayo ka ng set of beliefs mo. Na siyang magiging behavior mo. Na siyang magiging attitude mo. Na siyang magiging, reference mo in making decisions, in judging. So, lahat ng nasa loob mo ay galing lang sa labas. Sino nakakaunawa? Kaya tayo tinawag na worldly, wala kang alam sa spirit. Hindi mo alam ang sense mo sa spirit. Kaya sabihin pa mga spirit, ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Hindi mo alam. Hindi mo alam ang tunay na ikaw. Ang nalaman mo lang ay ang isinuot na katawan sa iyo at sa pamamagitan ng katawan, nagkaroon kang information, lahat ng alam mo sa sarili mo ay galing lang sa senses na nasa katawan. Kaya ngayon, tinignan nyo, tingnan yung maigi, gamitin ko senses ko, nakita ko, ako'y lalaki. Are you with me? Tinignan ko yung katawan ko, ako'y senior na. Nakikita nyo, tumingin ako sa salamin, ako'y pogi. Ay, walang basagan ng trip. Kung si Jojo pogi, di pogi din ako. Kung kaya ni Jojo magsalitang pogi, di mas lalo naman. I'm just kidding. Kanya-kanya lang yung tingin. Are you listening? So sa physical, ako'y may 3 anak. So, yun lang ang alam mo. Ako ay, based on sa physical. Mga kapatid, ang nakakaiyak sa kalagayan natin, maraming nabuhay at namatay, hindi nakilala yung spirit niya. Alam ko, meron ditong gustong makilala yung spirit niya, yung totoong siya, yung true identity niya. Yung mga iba, bahala na. Ayaw maintindihan kung sino siya. Kaya magtatanong ako, sino gusto makilala yung true spirit identity niya? Taas lang ang kamay. Wow, marami may pag-asa. Alam niyo ba, may pag-asa kayo pag nakilala niyo yung true spirit niyo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung spirit na yan, alright, perfect na yan. Matalino na yan. Parang ayaw maniwala eh. Malakas yun. Hindi alam ang vocabulary ng yung panghihina. Wala. Yung spirit na yon, marunong din lumikha yun. Parang hindi kayo naniniwala. Pakinggan niyo ako. Nung nilikha ng Diyos ang universe, nasaan pa tayo nun?
Nung lumikha ang Diyos ng universe, nasaan tayo nun? Nasa loob pa rin niya tayo, right? Eh di kasama tayong nanonood. Sino nakakaintindi? Ang unang nilikha ng Diyos ay ano? Angels. Tapos ang universe. And every time na meron, pumapalakpak. And then He created the earth. And then He created the pre-Adamic. Wala pa tayo. Kasi tayo yung mystery. Walang alam ang mga angels patungkol sa atin. Tinago tayo. Parang hindi kayo na-appreciate nyo ba? Sinasabi ko to para pakilala mo kung sino ka. Hindi ka maliit. Alam nyo ba, nilikha tayo according to the numbers. Almost 6,000 years ago lang si Adam. At tawag sa atin, Adamic. Galing kay Adam. At doon ginawa ni Lord na tayo magkaroon ng katawan. Pero may spirit na tayo. Nung si Satanas ay nagrebelde, akala niya wala nang susunod pa. Hindi niya alam, tayo yung gagawa ng panangga. Tao! Tao ka dahil nagkatawan, pero spirit ka muna. Kaya dapat sa iyo, tawagin spiritual. Ulitin natin, spiritual. Kung malakas ang senses mo sa spirit. Eh kung natabunan, at ngayon nabubuhay ka na ang lahat ng iyong senses na gumagana lamang ay physical, ano tawag sa iyo? Tao lang. Kaya sabi nga nilang, tao lang eh, nagkakasala. Tama yung gamit niyan, tao lang, ginawa niyo lisensya. Mga kapatid, huwag niyong gamitin. Gawin niyo, buksan niyo ang inyong kaisipan at pagganayin niyo ang inyong spirit. Sino gusto magpagana ng spirit? Mag-activate. Alright. Now, I will say that later on. Move on. So, he also that had received 2 talents came and said, Lord, thou deliverest unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. Move on. His Lord said unto him, well done, good and faithful. Wow! Whether 5 or 2, basta binalik mo na meron kang another increase, marunong ka mag-business, marunong ka mag-trade, the Lord will always be happy, pleased, and glad to give you your own reward. Sabi niya ulit, thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Wow! Yan ang mga sarap. Lord! Okay? Pinagkakatiwalaan mo ko ngayon ang mas marami. Kaya pagdating sa eternity, magiging ruler din tayo. Pero sa 1,000 years, pipiliin niya ang qualified na makakasama niya. So, enter thou into the joy of thy Lord. Move on. However, let's see. Then which had received, yung isa nakatanggap ng 1 talent, came and said, Lord, I knew thee. Woo! Kinikilala niya to. Kilala daw niya ang Panginoon. Kilala kita. I knew thee that thou art a hard man. Wow. So, iba ang kanyang perception sa God. Pero, mga Kristiyano pa rin to, ha? So, tandaan nyo, walang hindi Kristiyano dyan o walang hindi believer. Hindi ka pwede umakyat dyan sa judgment na hindi ka believer. So, believer. So, may mga ganyang kaisipan na believer. Sana hindi kayo. Wala yan sa claim pala. Everyone, wala sa claim? Good. Sabi niya rito, sabi nung 1 talent na naka-receive, you are hard man, reaping. Umaani where thou hast not sowed. Umaani sa hindi mo tinanim. Ang bihirang accusation niya na ginawa, no? Accuser to. Itong tamad na to. Pag tamad, accuser talaga. Pag walang ginawa kundi mag-complain, mag-accuse. So, dapat masipag kayo. Parang konti lang nag-amen sa mga. Ano din? Dapat masipag, no? Alright. And gathering where thou hast not strode. Wow, lahat ng accusation. Anyway, so ano nangyari sa kanya? Listen up. And I was afraid, pala takot siya. And went and hid thy talent. Tinago niya lang. In the earth. Kumbaga, in-stock niya lang. Mga kapatid, habang kayo nandito,
Oo, may pamilya ka, oo, may anak ka, pero wag mong pangatwiran yan para hindi ka maging bahagi sa trading in the spiritual. Pag sinabing trading sa spiritual, dapat meron kang bahagi sa church. Ang nakakaunawa, magsalita ng malakas sa amen. Thanks. Lo, there thou hast, that is thine. Ito na yung sa'yo. Next. Ito na ngayon ang mga sinabi ng first one, yung 1 talent na nakuha. His Lord answered. Ito naman ang tugon ng Panginoon sa kanya. And said unto him, thou wicked! Oh. Pag sinabihan ka ng Panginoon, wicked! Oh! May wicked pala. Basahin niyo maigi. Thou wicked and slothful servant! Servant ka? Lingkod. Pero isang masama at tamad. Magsaya kayo. Wala dyan sa clean. Wala sa clean yan! Amen. Say amen. No, Pastor Roden. Wala naman tamad dito umati ng Sunday, no? Wala. Oo. Pag wala lang gagawin, ano? Right. At least walang... Pero sino na dito ang wala pang absent? Every Sunday, wala pang absent. Oh. God bless, oh. Purihin ng Panginoon. There are only 52 Sundays. Let's give the Lord a big hand. Sino rito isa lang ang absent ng Sunday? Half year na, isa lang ang absent. Wow! Oh. Sino yung walang absent pa? Nakailan na walang absent? Purihin ng Panginoon, walang absent. Mga kapatid, noon pa man, nung ako'y nasa Saudi Arabia at umaattend, doon naman Friday. Doon pa lamang, dinisal ko na o pinanalangin or pinangarap ko, Lord, ayoko magka-absent ng every Friday, dito every Sunday. 52 lang naman yan. Gusto ko lagi akong perfect attendance. Mula pa nung nasa Saudi ako hanggang ngayon, ang desire ng buhay ko, perfect attendance. Alam nyo, maganda yon. Ibig sabihin, hindi ka magkakasakit. Ibig sabihin, lagi kang may pera. Pakinggan nyo ako. Ibig sabihin, ang mga pamilya mo, walang sakit para hindi ka maabala. Alam mo kung matalino ka, sasabihin mo yun. Yes. Sino matalino? Taas ang kamay. Taas mo lang. Yan. Walang B.O.B.O. sa anak ng Diyos. Taas mo ang kamay mo. Sabihin mo, matalino ako. Sabihin mo, I am with wisdom. Mas maganda, I am wisdom. You have put down your hands. Alright? Now, look, ang salita ng Panginoon, ang sakit. Tandaan nyo, pag pumunta ka sa harapan ng Diyos at pinasalitaan ka ng Diyos, you wicked lazy servant, naku po. Maganda na tayo. Are you with me? Now, thou knewest, sabi ni Lord, that I reap where I sowed not. Sige, yun ang isip mo sa akin, sabi ni Lord. And God where I have not strove. Sige, move on. Thou supposed to be all orders or mass. Therefore, dapat itong ginawa mo. Ano daw? Nagbigay pa si Lord ng recommendation. Dapat itong ginawa mo. Therefore, you have put my money sa bank or exchanges. Mga kapatid, malinaw na malinaw si Lord ay isang businessman. Nung nandito si Lord Jesus Christ, malinaw na malinaw. And si Lord Jesus Christ nagbigay ng parable. Do you know what? Kaya sa lahat ng sector, ang business people, ang business sector, ang gusto kong puntahan. Why? Kasi si Lord Jesus Christ, naging businessman siya during the time na He was here on earth. Yung 30 years ng buhay niya, doon yon nung namatay na ang kanyang, stepfather na si Joseph, let me tell you one thing, siya na umako bilang panganay. So, ang kanyang trabaho noon ay carpenter. Hindi yung carpenter na panahon ngayon. Pag sinabing carpenter, business yon. So, lahat ng trabaho ng kahoy, kanya yon. So, kilala siya sa market. At sa market, alam niya yung 1 day wage, 1 year wage, kilala niya yung interest. Meron na ngayon, meron na yun noon. At alam niyo ba, marunong siya magsalita about pera. Hindi niya minamaliit ang pera. Hindi niya sinabi masama ang pera. Ang sinabi lang niya, the love of money. Pero yung pera mismo, sa mga hindi marunong tumanggap ng prosperity, nakakala nila ang Krisyanismo
ay galit sa pangayayaman o magpayaman, yung ganyang mga kaisipan, hindi na lumago. Sino dito gusto maging mahirap? Wala naman. Pero nagtataka ako, pag maglalagay ka sa Facebook na about na ikaw ay aasenso, may mga umaangal. Tanong mo, gusto mo ba maging mahirap ka? Ayaw naman. Hindi ko maintindihan. Kung may isip, ikaw nga magulang, gusto mo umasenso anak mo, Diyos mo pa? Honest to goodness. Sino gustong yumaman? Taas ang kamay. I-feel mo muna. Huwag lang i-feel mo. May pagkakataon ka pa. Well, i-feel mo lang muna. At sasabihin ko sa'yo, i-feel mo lang. Alright. Put your hands down. Now, alam niyo ba? Galit na galit ang Panginoon sa isang taong ito. Bakit? Hindi siya naging ruler. Balik ako sa ruler. Siya ay naging isang maliit ang isip, ngunit yung 5 na naging 5, yung 2 na naging 2, sila yung merong rulership. Pag sinabing rulership, are you listening? Sa buhay mo, iniinugan ngayon, meron dapat maghari. Bawat isa, meron tayong mundo na iniinugan. In a metaphorical way. Meron kang iniinugan. Kahit na mismong kapatid mo, iba iniinugan ng kapatid mo sa ikaw. Kahit na mismong asawa mo, iba. So, sa loob ng iniinugan mong mundo, na tinatawag na world, meron doon sinabi ni Lord na ikaw ang maghahari. Therefore, lahat na nangyayari sa iyo ay isang bagay na magaganap dahil ikaw yung hari. Ano man ang mangyari sa buhay mo, ang mananagot ay ang hari. At ang hari ay ikaw. Naliliwanagan? Ngayon, maraming tao na buhay sa ibaba ng mundo dahil hindi nila ang pagiging ruler, akala nila, sila dito ay dapat lamang, para bang inaanod lang ng kalagayan, ng circumstances. Mga kapatid, kapag ikaw ay natuto, ikaw ay hindi nasa ilalim ng circumstances. Ang mga tao nasa ilalim ng circumstances, sinasabi nila, kasi nasa ilalim mo ako ng kalagayan ganito. Hindi ka nasa ilalim ng kalagayan. Kung ikaw ay maliliwanagan, inilagay ka ng Diyos, mataas sa kalagayan. Parang hindi naniniwala. Di ba sinabi ng Diyos, you are not the tail, but you are above and not. Ang linaw nun, ang sabi ng Panginoon, pinadala ka dito ng Panginoon para meron kang isang malaking kapangyarihan na pwede mong gamitin. Hallelujah. Purihin ng Panginoon, kayo naliliwanagan. Ano ba yon? Sa ibaba ng mundo, ganito ang pangyayari. Makinig nyo. Sa-summarize ko ng konti para mabilis. Sa ibaba ng mundo, ikaw ay nilikha ng Diyos na katulad niya. At ang Diyos ay merong isang bagay na i-appreciate mo. Ano yon? Ang God is consciousness. Pag sinabing consciousness, ito yung merong awareness. Kaya kami awareness kasi may magagawa ka. Itong awareness mo, are you listening? Alright? Ito yung mismong God. Pag sinabing spirit, ito yung awareness. So when you say God is spirit, God is awareness. Now, nilikha ka niya na may awareness. Nilikha ka niya na may awareness. Kaya lang, hindi mo kilala yung awareness mo. Siya yung nagbigay ng kalikaan. Nung ang God yung naglikha, ginamit niya yung kanyang awareness. Ang lahat ay nanggaling sa awareness ng God. So, saan nagmula ang lahat? Galing sa God in spirit, sa kanyang awareness. Kaya yung pangalang Yod-He-Baw-He is awareness yun. I am that I am. Pag sinabi mong I am, you are aware. When you say I am aware. So binigyan ka ng awareness. Are you aware? Yes. Ngayon, when you are aware, saan mo nilalagay yung awareness mo? Ito na yon. Nung ikaw'y nagkatawang tao, lahat ng awareness mo, nilagay mo sa physical. Nawala pagka-rulership mo kasi ang awareness mo natali sa physical. Yung awareness mo, dapat nakikita mo yung spirit side mo.
Meron kang spirit side na totoo. At yung totoo na yon, hindi mo nga nakikita dahil yung awareness mo, tinali na at ikinulong na sa lahat na naganap sa iyo dito sa ibaba ng mundo. So lahat ng iyong sangkap at lahat ng iyong pinapanigan ay ang mga karanasang dinaanan mo na siya mo ginagawang reference. At ang physical na ito ay isang limited. So yung awareness mo, nilagay mo sa limitasyon. Kaya ka limitado kasi nilagay mo yung awareness mo sa limitadong sphere. Kaya ang tinuturo ko sa inyo ay ganito. Alisin nyo ang awareness nyo sa physical. Ano lang sabi ng Bible doon? Do not walk by sight. Sino nakakaintindi? Do not walk by sight. When you say by sight, by your senses in the physical. Sino nakakaintindi? Taas ang kamay. Now, meron tayong tinatawag na spirit. May dalawang klaseng mathematicians. Isa, may tinatawag na Isaac Newton physics. At meron tinatawag na isa, quantum physics. Yung Isaac, ang kanya, ang lahat ng bagay ay body lang. Walang spirit sa loob. Pero ang quantum physics, merong material, pero merong spirit doon. Or energy. Kaya pag sinawag na energy, quantum physics yon sa physics side. Pag walang energy, alright, number lang, alright, nakikita lang niya yung physical, so everything is physically calculated. Ang tawag doon, Isaac Newton's physics. Buti na lamang, in the early 20th century, pumasok yung quantum. At ang quantum naniniwala na bawat material, hindi ito kahoy lang, may energy yan sa loob. At ang bawat bagay ay may energy sa loob. Kung ang tao, hindi siya katawan lang. Kaya Isaac Newton, katawan ka lang. Pero sa quantum physics, meron kang energy o tinatawag na spirit. Finikil ko kayo. Kasama ko pa kayo? Amen. Good. So, dito sa mundong iniinugan natin, hindi lang physical lang ang nakikita mo. Dapat, meron ka nakikitang something another real na tinatawag spirit or energetical. So, ang energy ay hindi mo nakikita. Pero real yan. Scientifically. Ganon din sa tao. Ang tao ay hindi katawan lang, spirit yan. Kung meron tinatawag na unseen forces at physical forces, so real din ang tinatawag na spirit. So sa spirit, ito yung mas totoo. Na dapat marunong tayong mag-sense sa Kanya. Ang mga principles ng Panginoon ay spirit. Na totoo. Na pwede uma-affect sa buhay mo. Are you listening? So ganito ang buhay. Ang totoong nangyayari sa buhay natin, another way of saying it, merong nangyayari sa loob ng katawan mo na spiritual. Spirit. Para bang, let's say, vibration. Hindi mo nakikita vibration. Tulad ng gravity, hindi mo nakikita na nagbabibrate yung gravity. Pero hindi mo kinakailangan makita para may umigop ng isang bagay. Pag ang isang bagay ay nahulog, may gravity. Hindi mo lang nafe-feel. Kasi vibration. Are you with me? So ikaw, may vibration nangyayari sa iyo. Meron kang dinadalang frequency na kumbaga sa spiritual, ang terminology ay faith. At yung faith mo, kung totoo, nagbabibrate yan ng certain frequency. Darating ako, ano ibig sabihin ng rulership? Ang rulership, merong mataas na binabibrate. Mataas! Alright?
Alam nyo ba, ang ilaw is only vibration. Alam nyo ba ang dilim? Vibration. So, hindi yan magkahiwalay. Pareho lang yan. Isa lang yan. Galing lang yan sa vibration. Pag mataas ang vibration frequency, nagkakaroon ka ng heat, umiinit. Mas mataas pa ng vibration, you say 500, cycle per second. Oh, tataas yan, magkakaroon ng konting parang ilaw-ilaw. Pag mataas na yan, magiging ilaw na yan. Magla-light up. Kaya may mga ilaw na mas maliwanag, mas mataas ang vibration nun. At mas mataas pa, magiging ray light na yon. Mataas na mataas, sobrang taas, million per cycle per second, mataas na yon. Now, punta ka sa mababa. Pag pababa ng pababa, lalamig muna. Maginaw. Bakit maginaw? Mababa ang vibration. Are you listening? Babaan mo pa, ang lamig. Babaan mo pa, magkakaroon na ng dilim. Babaan mo pa, madilim. So, low vibration is darkness. High vibration is light. Isa lang ang pinanggalingan. Depende lang sa frequency mo. Amen. Sino naintindihan? Ngayon, sa tuwing lumalakad kayo sa buhay nyo, may frequency na lumalabas sa iyo. At yun ang faith mo. At yun ang summation ng paniniwala mo. Whether mababa o mataas, yun ang iyong paniniwala. Meron kang paniniwala. Mali man yan, paniniwala mo pa rin. Are you listening? So, ito ngayon ang buhay mo. May dinadala kang corresponding vibration. Sa loob ng earth, may matalino namang tinatawag na, alright, rules or standard na kung saan, kung ano vibration mo, ibibigay niya lang. So, as I mentioned on last week, di ba, then tayo ka? So, as I mentioned to you last week, yes, halimbawa, there is God, pero si God, personal, hindi makikipag-ugnayan sa iyo diretso. Merong impersonal. Oh. Itong impersonal na ito yung kanyang principles. So may principles ng Lord na i-apply sa lahat ng tao. Hindi porket anak ka, special ka. Hindi. Sa ibaba ng mundo, meron mo ng tinatawag na righteousness ng Lord. Halimbawa, what you sow shall you reap. Yung Christian at saka non-Christian, parehong tatanggap ng effect ng what you sow shall you reap. Tama o tama? So, ang tawag natin dyan, the impersonal side of God. O, ang tawag natin dyan, this is the standard. So, meron tayong tinatawag na laws of life sa loob ng earth. Nang pag may ginawa ka, tutugon lang ito. Now, itong tinatawag nating laws of life na standard ni Lord, the impersonal side, walang kinikilingan, walang pinapanigan, basta kung ano lang ang nandito, yun lang ang makukuha nyo. Nagtanim ka, ibabalik. Christian ka o non-Christian ka, pareho. Ang problema, Christian tayo, hindi natin nakukuha to. Kasi akala natin, Christian na kayo, special na kagad. Ano? You have to fulfill this one. Kung gusto niyo na magandang buhay, are you listening? Dagdagan ko, para lang yan na may eskwela ako, may ari ako, may anak ako. Padadala ko siya sa school. Hindi ko siya pwedeng ipatreat na special dahil anak ko. No. Kung ano ang rules ng regulation ng school, dumaan siya doon. At kung siya lumabas ng honors, first honors, din okay, walang daya. So, yan ang ibig ko sabihin. Mga kapatid, are you listening? Ngayon, eto ako ngayon. Meron akong ginugusto at dinidesire. Mga kapatid, ang rulership, pag mataas ang iyong vibration, meron kang gusto.
Ang communication mo sa rules ni Lord is your faith. Without faith, you cannot please God. Pero tandaan nyo, ang faith, nag-work. Saan siya nag-work? Sa vibration. So, hindi mo madadaya, kahit nasalita ka ng salita, panalangin ko, gusto ko yumaman, gusto ko yumaman. Pero yung yaman, salita lang. Pero yung nasa loob mo, scarcity pa rin. Wala ako nito, wala ako ito, mahirap ito. Saan kaya kukuha nito? So, paano kayo yaman? Kung ang loob mo nagbabibrate, mahirap pa rin. Sino ang tatama dito? Yung sinabi mo o yung vibration? So, yung vibration, kaya mga kapatid, kayo nagpupunta dito para pataasin nyo yung vibration ng faith nyo. Hindi kayo nagpupunta dito para mag-memorize lamang ng scriptures. Hindi. Kailangan, kung kayo nakakatanggap, ilagay nyo para mag-vibrate. Kasi yung nag-vibrate lang sa inyo, yun lang ang kukunin. At hindi nyo madadaya, tandaan niyo ang vibration. Punta na lang kayo, punta na lang kayo sa radio. Kung ang radio naka-tune is sa 94.7, hindi mo siya makuha kahit 94.5. Kailangan tune na tune sa 94 point, meron yung point. Ang cellphone number mo, isa lang ang maliin mo, hindi mo na makokontak yung taong yun. Isa lang. Pag sinabi mo 0917550625, yung pag ginawa mo ang 4, malapit na doon, hindi mo pa rin ako makokontak. Naintindihan niyo ako? So ngayon, lumalakad kayo ngayon ng isang ruler ba kayo o servant? Ang ruler, mataas ang frequency. Yeah. Pag meron siya nakaharap na gagawin, ang tingin niya lagi, kaya ko yan! Pero pag nakita mo, ang hirap yan. Ay, ang baba ng frequency mo. Pag narinig mo sarili mo laging, pupunta tayo sa Thanksgiving. O magkano? 4-6. Ay, wala akong pera. Ganun ba ang rulership? Ano klaseng hari ito? Lahat sa kanya, hindi niya kaya. Mga kapatid, pinapairal ko sa inyo ngayon, dapat ngayon pa lamang, marunong na kayo mag-rule. At ang nirule nyo, sarili nyong buhay. Kailangan, marunong nyo ang inyong kaisipan. Ang irurule nyo, ang inyong kaisipan, damdamin at pagpapasya. Your mind, emotion, and ganito nangyayari. Pupunta ako sa sa Thanksgiving, biglang sinabi ng isip mo, wala ka namang ipon. Paano ka makakaipon? Maliit ang sweldo mo. Nagdikta yung isip mo. Akala mo ba ikaw yun? Hindi ikaw yun. Mga kapatid, pakinggan niyo kung maigi. Ikaw yung spirit. Yung isip mo, hindi ikaw yun. Isa lang yun sa mga kabayong pinalalakad mo. Nagsalita yung kabayo, naniwala ka doon sa kabayo mong isip. Ikaw yung nagpapatakbo. Sinabi ng feeling mo, mahirap yan. Naniwala ka din. Kita mo na, anong klaseng hari ka? Sunod-sunuran ka sa mga dikta lang ng iyong mga counsel. Ikaw yung hari na dapat mas marunong. At dapat sila yung pinapasunod mo. Pag nag-isip yung mind mo, dapat turuan mo. Huwag kang ganyan mag-isip. Kadalasan sa atin, pag nag-isip, hila-hila ka agad. So, paano mo masasabing isa kang hari? Kaya ang buhay mo dito, wala kang alam. Ngayon, gusto ko kayo sa buhay pa lang ito para pagdating sa judgment seat of Christ, sasabihin sa iyo ni Lord, and I will make you ruler. Ngayon pa lamang, marunong ka na mag-rule sa loob mo. Ano yung pinaparule mo? Meron kang isang malaking domain. At ang domain mo ay iyong awareness. Sa loob ng iyong awareness, alright, maraming hihila dyan. Ito. Hihilahin ka ng worry mo dito. Hihilahin ka ng demand ng anak mo, ng kamag-anak mo, demand dito ng business mo. Hihilahin ka! At kung ikaw ay mahina, pahila-hila ka naman. Dito, Nakita mo na sarili mo, ang dami mo ng personality. Hindi mo lang kailan na personality mo, malapit ka na magkaroon ng schizophrenia.
Alam mo ba yun, no? Ang tawag? Multiple personality. Oo nga, pero nga isang microphone. Multiple personality. Yung mga tao marami ng personality, hindi mo na maintindihan kasi hila dito ng isip at sa isip niya, marami. Marami yung mihila, kaya iba-ibang kanyang personality. Ngayon, mga kapatid, ang isang totoong ruler, naniniwala na ba kayo? Naniniwala ba kayo na ruler kayo? Kaya niyo ba nang maging ruler? Alam niyo ba, kaya niyo ngayon sa loob ng buhay ninyo, ito yung exciting part. Kung ang labas ng buhay ninyo ay hindi niyo gusto masyado at gusto niyo mabago, ang babaguhin niyo hindi yung labas. Ang babaguhin niyo kung ano ang nasa loob na binavibrate. Ang totoong ruler, kaya niya magbago dito sa loob. Kaya mga sinasabi, magbago kayo. Hindi kayo magbago para maging mabait lang, para magpunta sa langit. Naku naman, wag po ganon. Kaya ka nagbabago para maging isa kang ruler. Narunong mo, sarili mo. Say amen, say amen. Pag nagiging ruler ka sa sarili mo, nababago mo yung surrounding mo. Bakit? Kung ano yung vibration mo, yun lang din ang mangyayari sa surrounding mo. Alright? I-change mo yung vibration mo. Kung dati-dati yung vibration mo, puro problema, dahil yung vibration mo, puro problema, so dikit na dikit ang problema sa iyo. Sasabihin mo, bakit hindi na ako tinigilan ng problema? Eh, yun ang nakalagay na vibration sa iyo eh. Yun ang awareness mo eh. Hello? Now, kung gusto nyo mawala yon, baguhin mo. Ipakita mo na ikaw ay isang taong pinagpala. Kahit ano nangyayari sa sarili mo, ilagay mo, i-feel mo, pinagpala ka! Eh, totoo naman pinagpala ka, kailangan na lang i-feel mo. I-charge mo ng feeling yon. Once na-feel mo yon, yung mga dating mga oppression, hindi na lalapit sa'yo. Bakit? Wala kang signal nun. Kaya lang lumalapit sa inyo dahil may signal kayo nun. Halimbawa, natatakot ka na sa height, o di parang matutumba ka talaga, mahulog ka. Kasi minamagnet mo yung pangyayari dahil nga ikaw ang siyang nagpapagalaw sa sarili mo. Paano nangyari yon? Kasi kung ano yung nakikitang vibration sa iyo o picture sa loob sa iyo, tatama yan sa mirror. Merong mirror. Tandaan nyo sa buhay natin. May mirror. Mirror lang ang buhay natin. Therefore, kung ano nakikita ng mirror, yun lang din ang ibabato sa buhay mo. Kaya kung pinakita mo sa mirror mo na ikaw ay pinagpala, ibabato lang ng mirror na ikaw ay pinagpala. Sino nakaintindi? Mga kapatid, ang buhay ay may mirror. Kung ano ang nakikita sa iyo, siya din ibabalik sa iyo. Parang ito, pag sinabi mo, maganda ako. Ano sabi na ito? Maganda ako. Now, kung nakita mo sarili mo, pakinggan nyo kung maigil. Ikaw, ang feeling mo mahirap. Pero gusto mo yung picture sa loob ng salamin, mayaman. Paano mangyayari na ikaw mahirap tapos sa loob ng salamin, mayaman? Hindi pwede yung salamin gumawa ng sarili niyang reflection. Tandaan nyo, ang salamin ay nasa ilalim ng iyong pinakikita. Kaya ikaw ang nagpapagalaw sa salamin at ang salamin ay yung physical na buhay mo. Therefore, ang lahat na nangyayari sa iyo, hindi galing sa labas. Ikaw ang lumikha sa sarili mong buhay. Sino naniniwala doon? Now, kung alam mo ngayon na ikaw palang gumagawa sa sarili mong mga bagay na nangyayari, then, dapat matuto kang gumawa ng paglikha sa loob mo. Ikaw ngayon ay tatawagin isang creator. Creator ka. Ruler ka. Mga kapatid, kung ang buhay mo ngayon ay hindi mo gusto, pwedeng magbago. Sino magbabago niyan? Hindi ako. Kasi ang salamin ko, inap na sa kapwa ko salamin. Ikaw may salamin. Tutulungan kita na ang salamin ay may makita sa iyong maganda. Ang pinakamagandang pwede mong mapakita sa salamin, ruler ka. Ang isang ruler, mataas. Kasi kung ano tingin mo sa sarili mo, yun ay pakikita ng salamin. Kaya dito, sino na gustong magsimula sa taas na ikaw talaga ay ginawa ng Panginoon? Isang ruler. Isang anak na, just raise your hand, isang anak ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, hindi ka umaabot. Taas mo lang kami mo. Hindi ka umaabot.
Bilang anak ng Diyos, kinukuha mo ang para sa iyo. Taas mo lang. Nung ginawa ng prodigal son ang para sa kanya, hindi nagalit ang ama. Kasi marunong siya kumuha ng para sa kanya. Huwag niyo gayahin yung isa, yung panganay, hindi marunong kumuha ng para sa kanya. Nang yun! Wala yan dito sa Christ Living. Dito, marunong kumuha ng para sa kanya. Kasi alam niya, anak siya ng Diyos. At ang bawat anak ng Diyos, ginawa niya hari. And now you say, I'm a ruler. I'm a ruler. I will rule my consciousness. And I will rule over my mind, emotion, and will. I know I am Son of God, Son of God, and I will make it happen. Things here on earth, because I have the power, because of God who lives in me. I will do it. I believe it. In Jesus' name. Putting your hands down. You know, Pastor,